Ipinakita ng China sa mundo ang paglunsad ng mga fighter jets nito sa kanilang bagong aircraft carrier na mayroon namanong sistema tulad ng sa aircraft carrier ng Amerika. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, kung dati ay kinakatakutan ng Pilipinas dahil sa malakas na air force nito, ngayon ay bakit naging isa na sa pinakamahina ang Pilipinas? Habang nagsalita naman si Secretary Gibo kaugnay sa korupsyon ngayon. Sa unang pagkakataon ay sinubukan na ng China na maglunsad ng mga fighter jets mula sa kanilang pinakabagong aircraft carrier na Fujian. Ang Fujian ang pangatlong aircraft carrier ng China na tanging mayroong electromagnetic catapult tulad ng mga aircraft carrier ng Amerika. Sa footage na inilabas ng China ay ipinakita nito ang kanilang 5th generation J-35 fighter jets at 4th generation na G-15T fighter jets at KJ-600 early warning and control aircraft na lumipad mula sa Fujian aircraft carrier gamit ang advanced launching system nito na kilala birang EMALS o Electromagnetic Aircraft Launching System. Sinabi ng mga analyst ng China na may kakayahan ang Fujian na maglunsad ng mas maraming mga fighter jets na kargado ng mga matataas na bala para sa mas malayong distansya para sa hanay ng labanan kaysa sa mga nauna nitong aircraft carrier na Shandong at Liaoning na nagtatampok lamang ng mga Skyjam type na take-off from. Habang mayroon ng electromagnetic catapult ang Fujian ng China tulad ng USS Gerald Ford ng Amerika at steam-powered catapults naman sa 10 pang mga aircraft carrier nito, ang bagong aircraft carrier na ito ng China ay hindi nuclear-powered tulad ng lahat ng US carriers. Ang mga aircraft carrier ng Amerika ay mga nuclear-powered na nagbibigay sa mga carrier ng kakayahang manatili sa dagat hanggat tumatagal ang mga probisyon ng crew. Kapag malapit na maubos sa mga supply na pagkain sa mga aircraft carrier ng Amerika ay isang tawag lang at darating ang mga airlift para mag-drop ng mga supply. Habang ang Fujian naman na ito ng China ay pinapagana ng conventional fuel, ibig sabihin dapat itong tumawag sa mga tanker upang hatiran o salubungin sa dagat upang mag-refuel. Habang pinapataas ng China ang kapangyarihang pangdagat nito, mas matigas din itong kumikilos sa mga regional na katubigan mula sa Taiwan Strait hanggang sa silangan at South China Sea, pati na sa West Philippine Sea na madalas na binabatikos ng Amerika at mga kaalyado nito sa rehiyon tulad ng Pilipinas at Japan at maging iba pang mga bansa. Pero Amerika pa rin sa ngayon ang nangunguna sa may pinakamalakas na puwersa militar at pinakamaraming nuclear arsenal sa mundo. Pagkatapos ng World War II taong 1950s hanggang 1970s, ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa pinakamalakas na air force sa buong Asia dahil sa mga kagamitang pangdigma nito tulad ng P-51 Mustang, T-33 T-Birds, T-36 Delta Sabres, F-86F Sabres, F-A Crusaders, F-5 Freedom Fighters at SE-211 Warriors. Kaya ang Pilipinas ay kinakatakutang air force sa Asia noon dahil sa mga combat aircraft nito. In the 60s, we used to be one of the best air forces within the Southeast Asia region. Throughout history, ang 5th Fighter Wing was involved in all major campaigns, starting from the Hukbalahap Rebellion in the 1950s. Ginamit natin yung mga Mustangs natin. Nagpadala rin tayo ng mga aeroplano sa Congo, Africa, with our 9th Tactical Fighter Squadron. And especially during the 50s and the 60s, we are in our heyday, kumbaga. Andun ang pinakamarami nating fighter jets, andun ang F-5 natin, F-86. And then during the Mindanao campaign, during the Muslim secessionists, we were there delivering yung mga F-5 fighter jets natin. Ngunit dahil sa pagputok ng bulkang Pinatubo, ang lahat ng air assets ng Pilipinas ay nasira hanggang sa napabayaan na ng mga sumunod na administrasyon. Nang umupo ang administrasyong Pinoy ay bumili agad ito ng 12 fighter jets sa South Korea kahit na mayroong nasa 10% na korupsyon ang DPWH. Nang umupo naman ang administrasyon
Administrasyong Duterte ay bumili din ito ng mga barkong pangdigma, mga landing ship, helicopters, drone at marami pang iba kahit na mayroong nasa 15% na korupsyon ang DPWH. At nang umupo naman ang Administrasyong Marcos Jr. ay dinagdagan nito ang mga assets ng Armed Forces of the Philippines tulad ng mga barkong pandigma, supersonic cross missiles at kinabitan ng mga armas ang mga barko ni Duterte habang ang iba naman ay hindi pa dumarating sa bansa. Ngunit ang mas matindi ay ang korupsyon ng DPWH na umakyat na umano sa 25 to 30% dahilan upang magalit ang mamamayang Pilipino. Sa isang interview naman, sinabi ni Secretary Gibo, For me, no, parang taong bayan talaga is na, I'm furious about it. Just like the president, kaya nga dun sa panguna niya, dun sa speech niya, mahiya na kayo. Now, hindi naman niya maipinpoint for reasons of, he really wants to see a prosecution and somebody to be made accountable. And for those who are trying to evade the investigative process, umuwi na kayo, harapin nyo ang kaso. That is why, nakakagalit, bagamat nakakagalit, no? Alam na natin yun. What we want to see is matranslate itong mga investigasyon sa ebidensya para may mapatawan ng karampatang parusa. Because the credibility of this investigation is a litmus test for all our institutions. At dito umaasa ang taong bayan. Ngayon, epekto nito sa armed forces. Yes. Natural. Pagka may aligasyon na ganito, unang-una yung credit rating ng ating bansa, maapektuhan yan. And we know, sa modernization natin, hindi kakayanin ng government budget lamang. Although makakatulong, kailangan natin umutang. Secondly, sa disaster risk reduction, ang bilyon-bilyon na napunta sa bulsa ng maraming tao na dapat pangsagip ng buhay ng tao ito, ito ay malaking krimen sa taong bayan. Kaya nga, galit na galit ang Pangulo na inagaw ang priority projects sa kanya. But katulad ng nasabi ng ibang mga dalubhasa, na he could not veto the whole budget, although legally it could be done kasi maapektuhan ang ating ekonomiya, no, at saka yung standing natin. So, eto mas nakakarumal-dumal yung flood control. Sa lahat pa, flood control, alam na nila na persistent ang mga namamatay sa flood control. Oo. Programa para dyan. For example, I remembered the NEDA board last year kung Yeah. saan kaming lahat we approved a Metro Manila integrated flood control project. Now, the most important thing dito sa mga projects is hindi sino ang gagawa. First thing, ano ang dapat gawin? And that takes detailed studies. And dapat current yan kasi nagpapalit yung shape ng mga waterways. Gawa na pag hindi protektado ang waterways, gumagawa ng sariling daan. At kada ulan. Cannot treat ang flood control sa isang localized na lugar. You have to treat the whole water system. Yeah. Yeah. Ang galing sa taas hanggang sa exit. Kaya walang isang agency na pwedeng gumawa nito dahil napakalaking trabaho nito. At ang defense costs ng kinakailangan natin ngayon, kung honest to goodness, ang laki ng halaga. Hindi lang bilyon. Hundreds of billions at trillion ang pinag-uusapan dito. So, anong ginawa namin for this year? For this year, may mga dumating tayong bagong capabilities, barko, may dumating tayo na mga bagong helicopter. Inakyat natin ang maintenance and operating expenditures para tama ang maintenance, tama ang gasolina, tama ang paggamit nito. Ngayon, ang hindi pa nga binigay, ang kailangan natin isang infrastructure budget dahil kailangan tayo gumawa ng mga bagong base. PCDA law, kinunan kami ng
land, kaya nga pinauurong ko na yung ibang mga pre-claim na areas na for 26 years Karen, ha, nandiyan yung Bonifacio, nandiyan yung Clark, nandiyan yung Subic. Alam niyo kung magkano ang kinita ng gobyerno? 45 billion pesos lamang. Okay, yeah. Years sa Oo. modernization. Hindi man yan sapat na pangbayad ng 1 taon na pensyon Tama. ng ating mga retirees. Kaya kukuhan yung nangyari. At saka yung joint use, hindi naman sinasabi natin corruption yon. But the idea was wrong. Kasi legislation ito eh. Hindi mo pwedeng hindi mo pwede yan i-substitute sa gastos talaga for modernization. Kasi yung mga magde-develop niyan, mamumuhunan pa eh. Hindi naman sila walang gastos. Oo. The model did not work. So, ayaw na namin. Oo. Ayaw na namin. At yung areas na inalagaan ng armed forces, Oo. in certain areas sa Clark, kailangan natin yun na doon ang logistics point natin, hindi lamang sa exercises, kung hindi sa humanitarian assistance and disaster response kasi malaki ang rampa. Nandito tayo, 15 years ang ating modernization horizon. Kaya meron tayong spectacle ngayon na Re-Horizon 3 na meron pang Horizon 2 projects at last 2 years ago, meron pang Horizon 1 na hindi na pupondohan. So, wag na tayong maglokohan dito sa revised AFP modernization program tapos bibigyan lang tayo ng let's say 40 billion a year. Project basis na lang tapos i-source na lang natin yung financing sa mahaba-haba.